guys, nagluto na tayo guys ng isda. Ayan. Ito yung giprito na ako. Malalaki ito. Yung tawag nila dito ay armut. Ayan. So, binili natin ito kaninang umaga. Doon sa sa may meron ditong talipapa ba na nagbibinta sila ng isda pero hindi mo talaga maano na fresh pa kasi meron talagang binibinta na hindi na siya fresh, pero ito medyo okay pa naman siya, hindi naman siya sabi na hindi siya fresh kasi makikita mo naman sa kanyang Tapos itong klase na isda, hindi naman ito madubok siya nga, dali siya madubok ba. At ayan, hindi pa siya yung iba. Malaman ito guys, yung laman niya. Madami itong laman sa loob. Ito yung paborito nilang isda na kinakain kasi siya wala siyang bukog. May bukog lang siya, kanang nasa tunga lang niya basi ang lawas, pero sa iyang mga unod-unod wala siyang mga bukog-bukog. So, binilan natin ito ng $20. Isang kilo, $20. Medyo to siya medyo mahal-mahal ba? Kasi siya na isda, yung pricey siya na isda kaysa ibang klase na na isda. Yung kagandahan lang nito guys, kasi pag magkain ka na hindi na hassle na mag ka ng tinik-tinik, magkuha ng tinik ba. Ayan. Madami namang klase ng isda, pero ito talaga yung ito talaga yung masarap. Malaman. So ayan, malapit na siyang mag-brown-brown. Pag mag-brown-brown na siya, yun na. Ito may puti pa siya dito. Ilagyan ko ng madaming oil para na lang siya ba maglutaw na lang siya kahit na hindi mo siya pag ukay-ukayon, baliktad-baliktad, maluto lang siya. Paborito ito nila dito. Ito kumakain talaga sila ng ganito pag ganito yung isda. Pero pag ibang klase ng isda, ayaw nila. Ayan. Pero hindi pa ako nito nakakita guys sa restaurant guys na binibinta nila guys. Yung mostly na binibinta talaga nila sa restaurant, yung mga sardines. Pero fresh pa siya. Yung sardines na nilagyan nila ng yung harina. Nung dumating kami dito, bumili sila ng ganito. Yung kilo nito dati ay $15. So, medyo mura-mura pa. Pero ngayon, tumaas na yung niya, yung presyo niya. Pero pag gusto mo talagang kumain, kahit na mahal yan, bibilihin mo talaga. Anuhin mo naman yung presyo kung gusto mo kumain ng masasarap, gusto mo din kumain ng siyempre bibili ka din ng kahit mahal yan. Kasi meron din akong kakilala, sabi niya, hindi ako lumalabas, sumasama sa iba kasi pag pupunta daw sila sa, for example, sa mga kainan, sa canteen, mga Filipino food, gagasto lang daw siya. At hindi daw siya gumagala kasi gumagasto lang daw siya. Pero, pag sa damit talaga, palagi siyang nag-order online, bumibili ng kung mga mga sapatos, kahit na marami naman siyang mga gamit ba. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang bibili ng ganyan. Nagbabudget ka na hindi ka gumagala, pero yung pang mo sana, pang budget mo, ay ibili mo ng gold. Yung sabi ko sa kanya. Tapos, kasi hindi naman talaga siya kumakain sa labas kasi nasasayangan daw siya sa pambili ba na pera. So, pumupunta siya lagi sa kanyang jowa kada linggo. Para libre na din ba? Yun ang sabi niya sa akin. Tapos, yun, sinasabihan ko na siya, iwasan mo nang bumili ng mga luho sa mga
katawan mo kasi hindi naman yan mapuslan. Yung iba nga pinambigay niya daw, pinang-arbor ng mga kaibigan niya. Tapos yung iba tinapon niya kasi hindi na niyan magagamit kasi lumalaki na siya tumataba na din siya. Tapos yung iba nagka-fade na ba. Tapos binibinta niya din yung iba, pinabinta niya din sa online, yung nagbibinta ng ukay-ukay. Pinabinta niya din.